Excited ka pa ba tungkol sa Diyos? O pakiramdam mo ba ay nawala na yung dating saya at saka sigla na nararamdaman mo sa iyong relasyon sa Kanya? O baka naman hindi mo pa siya tunay na nararanasan? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang Psalm 103 at matututunan natin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na maranasan ng Diyos mula sa kaibuturan ng ating puso at ng ating buhay. Panoorin po natin ang video na ito. My name is Lucelle. I was born and raised Catholic. I believed in God, but throughout my life, I felt something was missing. I was searching for a deeper understanding of who God is and what it means to truly know Him. In 2009, I started attending CCF occasionally, but I never took my faith seriously. I still relied mostly on my own to solve problems. For almost 8 years, my husband and I prayed for a child. In 2018, God answered our prayers through our son, Gab. To us, he was our little miracle, the child God graciously gave after years of waiting. Then in late 2023, everything changed. What began as recurring headaches led to a devastating diagnosis. On December 3, doctors discovered a 6-centimeter tumor in Gab's brain. Further tests revealed that the cancer had already spread to his spine. Our son was diagnosed with stage 4 brain cancer. 2 days later, a spine scan showed 3 more tumors progressing in his spine. At the same time, he developed pneumonia. Our world collapsed. On December 13, 2023, Gab underwent a 16-hour brain surgery. As we waited in the pre-operative room, he held my hand and whispered, "Mommy, I'm so scared." Trying to be strong for him, I said, "Don't be scared, anak. When you wake up, there will be no more headaches." He looked at me and said, "I love you, Mommy. Bye, Mommy." Those were the hardest words I have ever heard. The surgery was successful, but the months that followed were extremely difficult. Gab developed hydrocephalus and needed a brain shunt. He spent time in the ICU as his condition worsened. He lost the ability to speak and could no longer recognize us. He could not move his arms or legs and could communicate only through his eyes. In January 2024, a severe infection developed in his brain shunt. For 40 days, he received antibiotics directly into his brain through an external ventricular drain. We watched our son endure procedure after procedure while his condition seemed to deteriorate. We had reached the end of ourselves. It was during this season that God began drawing our family closer to Him. During our darkest days, we found ourselves returning to CCF. We started attending Sunday services online and eventually attended on-site worship services when we could. Through God's word, worship, and testimonies we heard, we were reminded that God was still in control, even when everything around us seemed out of control. One Sunday, I listened to a testimony that felt almost identical to our own story.
I sat there crying because for the first time, I felt seen by God. I realized that Jesus was not only concerned about healing my son, he was drawing our family closer to himself. As we reflected on Psalm 46:10, "Be still and know that I am God," we stopped trying to control everything and surrendered God completely to the Lord. That surrender did not immediately change our circumstances, but it changed our perspective. From that point on, we began to see God's hand at work. Doctors initially believed Gab would need a permanent brain shunt for the rest of his life. Yet over time, the swelling subsided naturally, and follow-up scans showed no need for the shunt. Today, Gab is shunt-free. Praise God. Doctors also told us it could take at least a year of intensive therapy for him to relearn how to speak, eat, and swallow. But within 3 weeks, Gab recovered abilities that were expected to take months. His voice returned. He was able to eat again. His strength gradually came back. After being bedridden for almost a year, Gab eventually began walking and running again. Praise God. The healing journey was long and difficult. It included 5 brain surgeries, 35 radiation therapy sessions, 6 weeks of chemotherapy infusions, 6 cycles of chemotherapy, numerous blood transfusions, countless hospital admissions, and hundreds of needle pricks and injections. Yet through every stage, God remained faithful. When medical bills reached millions of pesos, God provided through family, friends, and even people we had never met. Most importantly, God revealed Himself to us in a deeper way. Before this trial, I knew about God. Through this journey, I experienced Him. By October 2025, after nearly 2 years of treatment and recovery, Gab reached a milestone that once thought impossible. He was declared in remission. Today, when I look at my son, I do not simply see a cancer survivor. I see a testimony of God's grace, faithfulness, and healing power. God used Gab's journey not only to restore his health, but also to draw our family closer to Himself. To our great healer, our faithful Savior, and our Lord Jesus Christ be the honor, glory, and praise forever. Amen. Magpapatuloy po tayo dito sa ating series na Heart Songs, Worship in the Psalms. At pag-uusapan pa rin natin, ano ba ang true worship? True worship is our proper response to who God is, what He has done, and what He continues to do. Mahalaga po itong pag-usapan. Bakit? Sino sa inyo dito, pag magsisimba, excited kayong mag-worship kay Lord? Joke lang. Di ba? Dumarating sa punto na imbis na Sunday message ang nasa isip natin, ang iniisip natin, saan kaya kami kakain after? Di ba? O di kaya naman, anong papanoorin naming sine pagkatapos ng service? O di kaya naman, may magpa-park ba doon sa aking parking space? Makakaupo ba kami o standing room kami today? Nalilimutan po natin na ang pagsisimba kada linggo ay hindi tungkol sa atin. Diba? Hindi ito tungkol sa atin, hindi sa comfort natin, hindi sa security natin. Ang linggo ay para sa Panginoon at Siya ang ating pupurihin. Kaya naman po tayo ipag-uusapan natin ng Psalm 103 na nag-umpisa po
Sabi po, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Naalala ko po nung ako'y college, high school pala, meron akong kaklase, tinanong niya ako, sabi niya, bakit ganun ang sinabi sa Bible? Bless the Lord. Tayo nga ang nanghihingi ng blessing kay Lord. Bakit naman tayong magbe-bless sa Kanya? So yung tanong po niya na yun, naisip ko, sabi ko, oo nga no. So inaral ko po yan. Ano ba yung bless? Ang ibig sabihin po niyan ay to bless or to kneel, to praise or to salute. Ibig sabihin, ikaw mismo, purihin mo ang Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkilala. Yun po yung ibig sabihin. At ang nangyayari po dito, inuutusan mismo ni David yung kanyang kaluluwa. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Pag dumating po sa punto na wala kayong ganang mag-worship sa Panginoon dahil napuyat kayo kagabi, kaka-Netflix, sabihin mo sa utak mo, pag-ising mo, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Yun po ang utos na gagawin natin. Ano bang ibig sabihin niyang bless the Lord, O my soul? Ito pong salmong ito, Psalm 103, ay puno po ng papuri at pagkilala sa Panginoon. Wala pong ibang gagawin dito sa salmong ito kung di bigyan ng papuri ang Panginoon. Bakit po? Iba't iba kasi ang Psalms. Meron pong mga Psalms na nakikita po ninyo si David ay parang ganito. Gusto ko nang bumitaw. Ganyan. Ganun po yung feeling niya. Parang marami siyang reklamo sa buhay, marami siyang sakit na nararamdaman. Marami siyang tampo, marami siyang kaaway, nagsusumbong siya kay Lord. Minsan naman po, katulad ng Psalm 103, magwo-worship po yung mga psalmist natin, yung mga sumulat ng Psalm, no? Magbibigay sila ng papuri sa Panginoon. Ngayon, sa dalawang magkaibang uri ng salmo na pwede nating makita, Psalm 103 po ang magtuturo sa atin kung paano i-worship si God wholeheartedly. Sabihin po ninyo sa katabi nyo, worship God wholeheartedly. So buong puso po. Hindi pa pwede na yung iba nyong puso ay nasa ibang channel. Nasa ibang tutok. Diba? Hindi kayo nakatutok. Dapat buong puso nasa Kanya. Tatlong po ang pag-uusapan natin ngayon. Remember, recognize, at saka rest. Unang-una, para ma-worship po natin ang Panginoon wholeheartedly, kailangan natin remember what God has done. Tingnan po ninyo ang verse 2 ng Psalm 103. Sabi po niya dito, bless the Lord, O my soul. Sarili mo yan. Hindi ka pwedeng uutos mo lang yan sa kamag-anak mo. Sasabihan mo lang yung katabi mo. Ikaw mismo, kung gusto mo mag-worship sa Panginoon, bibigay mo yung lahat-lahat mo sa Kanya. Hindi yung ngayon pa lang, nag-uumpisa pa lang tayo, tulog ka na. Diba? O kung natutulog na po yung katabi nyo, sabi nyo, start pa lang, O my soul. Joke lang. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefit. Napakahalaga po niyan. Forget none. Wag mong kalilimutan yung mga benepisyong nakukuha mo galing sa Panginoon. Anong ibig sabihin nitong forget? Malalim po ito. Tingnan ninyo ha. Sa Hebrew po, ito po ay shakak. Shakak. To forget or to cease to care. So hindi mo lang siya kinalimutan. Ang mas malalang problema po dito sa forget na to ay wala kang pake. Yan ang mas masakit. Wala kang pake kung magwo-worship ka o hindi. Wala kang pake kung sinasabi ng nagpipreach dito sa harapan. Makinig kayo. Hindi ka makikinig. Magpe-Facebook ka lang. Nanonood ka pa ng reel ngayon. Di ba? Forget none, ibig sabihin, hindi lang wag niyong kalimutan, pero dapat wag mawala yung inyong pake. Hanapin po ang pake sa worship natin. Meron ka ba talagang puso to worship? Yung iba kasi, we ignore yung benefits na nakukuha natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, malaking problema yan. Ang mga Israelites po, bago sila nakarating ng promised land, pinaalalahanan sila ni Moses. Tingnan po ninyong paalala sa Deuteronomy 8. Beware that you do not forget the Lord your God. Paano mo masasabing you are not forgetting the Lord your God?
Sumusunod ka dapat sa Kanya. His commandments, ordinances, and His statutes. Anong problema dito? Pag ho sila nakarating ng promised land, ano ang posibleng mangyari? Tingnan ho ninyo verse 12. You have eaten and are satisfied. You have built good houses, lived in them. Your herds and your flocks multiply, your silver and gold multiply, all that you have multiplies. Ano sinasabi nito? Kapag ho masaya ang buhay, kapag ho makapal ang pitaka, kapag ho walang problemang hinaharap ang tao, mabilis siyang makalimot sa Panginoon. Naaalala lang natin yung Panginoon kapag meron na tayong pagsubok na haharapin. Kunyari yung mga estudyante po dito, wala kayong pakike, Lord, pero pag mag-e-exam, nagpe-pray kayo. Paano kung sabihin ni Lord sa inyo, wala kang paki sa akin nung last few months eh. Wala din akong paki sa iyo ngayon. Di ba? Paano kung ganun siya? Ano po ang warning dito? Pagka marangya ang buhay mo, susunod, verse 14, then your heart will become proud. Magmamalaki ka. Magyayabang ka. Hindi kita kailangan, Lord. Alam nyo, mayabang tayo pag ganun tayo eh. Yung kapag we have everything, secure na secure tayo, kaya hindi ko muna siseryosohin si Lord ngayon. Okay pa ako sa business, okay pa ako sa trabaho, okay pa ako sa studies ko, etc., etc. Your heart will become proud and you will forget the Lord your God. Malilimutan mo siya. Kaya mag-ingat tayong lahat na hindi tayo makalimot. Anong dapat nating hindi makalimutan? Verses 3 to 5. Tingnan po ninyong listahan na sinulat ni David. At tingnan natin kung makaka-relate tayo. Who pardons all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Bigyan natin kayo ng konting pagsubok ngayon. Sa inyo pong katabi, kung kakilala nyo, mas maganda. Kung di nyo kakilala, edi i-bless nyo po sila ngayon. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, 5 benepisyo na nakuha ninyo dahil sa kabutihan ng Panginoon. I-share po ninyo yan ngayon sa inyong katabi. 1, 2, 3, go. 5. Mahirap ba? I-share po, mag-share. Kahit di mo siya kilala, magsalita ka lang. Yung mga nasa taas po na naiinitan, mainit din dito. I-praise God nyo po, blessing, may dala kayong papel, may dala kayong pamaypay. Di ba? Praise God, nakaupo. Sino na nakakompleto ng 5? Kaunti lang? Wala ho bang nag-praise God dahil buhay sila ngayon? Wala ho bang nag-praise God na may oxygen po kayong hinihinga? Wala ho bang nag-praise God na may damit kayo? Hello? Isipin nyo na lang kung wala kayong damit. Di ba? Ang dami-daming rason para purihin ang ating Panginoon. Hindi tayo mauubusan. So isa-isahin po natin to mga kapatid. Una, sabi ho ng benefits na nilista ni David, no? Una, forgives sins. Sinabi po sa Hebrews, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Kayo po ba naaalala nyo pa yung mga kasalanan ng kapamilya nyo sa inyo? Aba, yung mga nanay, makayes Di ba? Ito yung, so, sa mga mag-asawa, di ba? Sabi sa atin, do not keep record of wrongs. Masaya kayo isang araw, tapos mag-aaway kayo. Pag nag-away kayo, yung issue babalik. 5 years ago, ganitong ginawa mo. Di ba? O kunyari, sinabihan ka, hindi ka pa rin nagtapon ng basura. Lagi ka na lang ganyan. Lagi na lang akong nagtatapon. Ganyan. Bakit? Kasi nakabangko po sa atin, sa utak natin, yung mga atraso. Bakit natin ginagawa yon? Bakit po natin ginagawa yon? Kasi gusto nating magbago sila. Kaya kapag nakikita natin, walang pagbabago. Diba? Napo-frustrate po tayo.
Pero biruin nyo, tingnan nyo ang Panginoon. Kaya niyang burahin lahat ng ating pagkakamali. Sinabi po sa Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Walang pagkakamali na. Kung nasa Panginoong Hesus ka, burado yung kasalanan mo. Sinong masaya na burado kasalanan nila? Praise God, Yung iba hindi masyadong masaya. Ano yan? Mas mahal niyo ba yung kasalanan ninyo? Praise God, di ba? In Jesus Christ, burado yung ating mga kasalanan. Ano pa? He heals all our diseases. Alam niyo ba na pagkarating ng Panginoong Jesucristo, unang-una niyang ginawa nung nag-ministry siya, He started healing people. Kaya niyang magpagaling. Sino na dito ang napagaling ng Panginoon? Ang dami namang napagaling ng Panginoon. Praise God! Yung testimony ni Gab, di ba? Yung mga kwentong imposibleng gumaling, pero gumaling. Alam niyo po ba ako, nung ako'y patay, almost pala, hindi pala ako papatay. Nung almost patay po ako, alam niyo ba, sinabi sa akin, hindi na ako makakasalita. Tapos pag gising ko, nagsasalita ako. May amnesia lang ako, pero nagsasalita ako. Tapos sabi nila, kailangan mag-PT. Ano yung PT? Physical therapy. Kasi hindi na ako marunong, hindi ko na kayang maglalakad ako mag-isa. Aba, pagkatapos ng ilang araw, normal yung buo kong katawan. God heals our diseases. At kung hindi man po kayo dito sa mundong ito pagalingin, ito pong pangako. Sabi po sa Philippians 3:21, pag may Bible kayo, basahin nyo. He transforms the body of our humble state into conformity with the body of His glory. Kung hindi ho kayo masaya sa katawan nyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Pagdating ng dulo, yung glorified body nyo po, may abs yan. Pagdating ng dulo, mas gwapo't mas maganda ka. Di ba? Kung nagtatagyawat po kayo dito sa earth, sa pagka nag-glorified body ka, nako, yung kutis mo, parang parang pang-artista. Smooth na smooth. Di ba? Pero hindi yung physical yung gusto kong isipin natin. Gusto kong isipin natin, lahat ng weakness ng human body, mawawala yun lahat. At the end of our lives, if we truly belong to Jesus, babaguhin niya yung katawan natin. And it will be glorified body. Hindi na kayo magkakasakit. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Ano pa? He redeems our lives. Ephesians chapter 1 verse 7. Basahin ko ha. Sabi dito, in Him we have redemption through His blood. Paano ho tayo naliligtas through His blood? Paano ho yun nangyayari? Pag binasa niyong Ephesians chapter 1 verse 7, He gives us forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Sino dito nakagawa na ng kasalanan? Yung iba hindi pa? O tulog lang? Okay. Biruin po ninyo sa mga nakagawa na ng kasalanan, kayang bawiin ng Panginoon yun. Kayang itama ng Panginoon yung direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangang magpumilit. Hindi mo kailangang magbayad ng kasalanan mo at magdusa. Hindi. Bayad niya yan lahat. At sa Tagalog po may magandang salita dyan. Tinubos ka. Tinubos ka ng Panginoon. Sabihin niyo sa katabi niyo, tinubos ka ng Panginoon. Tinubos ka ng Panginoon, di ba? Tapos sasayangin mo lang yung buhay mo. Nako. Ano pa? Pinangako po sa atin, crowns us with loving kindness. Ano bang ibig sabihin nito? Ito po may magandang description po dito. Sa Bible po, may verse sabi, in love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Inampun tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa unang panahon, sa panahon nila Jesus Christ, kapag kayo ay tunay na anak,
meron kayong mamanahin. Pwedeng piliin ng magulang nyo na hindi kayo pamanahan. Desisyon ng magulang yon. Pero ayon sa kanilang batas, pag ikaw ay inadapt, hindi ka pwedeng hindi pamanahan. So, anong ibig sabihin nun? Mas matindi yung pagmamahal dun sa mga inako at inampon ng Panginoon. At lahat tayo, mga kapatid, inampon ho tayo ng Panginoon. Hindi tayo sa Panginoon dati, pasaway tayo dati, makakasalanan tayo dati, pero tinanggap tayo. At kasama nun, He crowns us with loving kindness. Ano ba yung crowning na yan? Ang ibig sabihin po niyan, mapapalibutan kayo ng pagmamahal, katapatan, at kabutihan. Yung loving kindness po, 3 salita yan. Kasama ho dyan ang love, ang kindness, at faithfulness. Pag pinagsama-sama mo silang lahat, ang tindi ng loving kindness. At yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. Ano pa? He satisfies us with good things. Kayo ho ba ay nakaka-receive ng good things mula sa Diyos? Parang konti lang yung yes. O, di ba? Marami-raming nag-yes. Bakit? Alam nyo kapag sa Panginoon kayo, buo ang kasiyahan nyo. Buo ang kasiyahan ninyo kahit salat. Ibig sabihin ng salat, kahit kulang sa pera. Kahit ang ulam ay tuyot asin. Diba? Magra-rap na naman ako. Mag-Glock 9 sana ako, pero buti na lang naisip ko yun. Kahit po walang pangbayad ng kuryente ngayon. Diba? Kahit po wala pang aircon ang bahay. Kahit po walang kotse at magko-commute. Pagka sa Panginoon ka, kuha mo pa rin lahat ng kabutihan niya. Di ba? Sinabi ho sa Biblia yan, sa Psalms, "You will make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy." Yung mararamdaman mo talaga, Lord, basta malapit ka sa akin, buong-buo yung kasiyahan ko. Hindi, magkaiba yung saya lang, tsaka yung kasiyahan. Kasi yung saya lang, minsan mawawala pag lumuluha ka, pag meron kang concern, pero yung kasiyahan, ibig sabihin yung satisfaction in life. Yung nakikita mo na sapat lahat, sapat at tapat ang Panginoon. Araw-araw you are well provided for. Yung kailangan mo ay ipoprovide ng Diyos. Hindi marangya ang buhay, pero buhay ka. Di ba? Baka hindi na ho kayo nagpapasalamat na buhay kayo araw-araw. Alam nyo ba dati, nung naghihirap po kami, nung pamilya namin naghihirap, nagpapasalamat kami kapag merong delata na ipapadala sa bahay namin. Yung mga delatang sausage, yung sausage na nasa can, tapos may tubig. Alam nyo ba yon? Yun, bubuksan, tapos parang kala mo, pag nilagay na sa kawali, yung mga parang mamahaling hotdog na siya, ganyan, tapos ihiwain ng nanay ko yun. Parang bite size. Para mas maraming makakain. Di ba? Pero praise God, may pagkain. He is able to satisfy us with good things. Kayo ba, pag tumitingin kayo sa buhay ninyo, nakikita niyo ang kabutihan ni Lord? Parang hindi pa kumbinsido. Ano ba yan? Tingnan po ninyo si Matthew Henry. Si Matthew Henry po, isa po ito sa mga favorite kong commentaries na binabasa. He is a pastor. Okay? Isang araw po, si Matthew Henry ay nanakawan ng pitaka. Ano ho ang sinabi ni Matthew Henry? Tingnan po ninyo. Sabi niya dun sa kanyang congregation, "Let me be thankful first because I was never robbed before." Biruin nyo, nanakawan ako ngayon. Ang una kong thank you, hindi pa ako nanakawan dati. Ngayon pa lang. Unang thank you po yan. Second, because although they took my purse, they did not take my life. Buti na lang, pitaka lang ang nakuha. Hindi buhay. Thank you, Lord. Pangatlo, because although they took all I had, yun na yung lahat ng pera niya, nasa pitaka niya. It was not much
Biruin mo, para sa aming mga pastor, pag nakuha yung pitaka namin, sige, God bless sa nakakuha niyan. Wala naman yan masyadong laman. Di ba? Okay na yan. God bless you. And fourth, ang ganda ng perspective, nakakaiyak. Because it was I who was robbed, not I who robbed. Minsan hindi nyo napapasalamat sa Panginoon na, Lord, gusto ko lang magpasalamat na hindi ko kailangan magnakaw para mabuhay. Gusto ko magpasalamat, Panginoon, kasi habang sila po busy sa mga kontrata ng mga flood control, kami po may sweldong matino at sapat. Diba? Nagpapasalamat kami, Panginoon, hindi namin kailangang mangurakot. O baka naman nangungurakot kayo. Sana hindi. Diba? Tapos makakanood pa kayo ng sine. Makakapag-potcore pa kayo. Alam niyo yung potcore? Pokor yata yung tawag nila. Magpe-French fries kayo. Yung French fries ngayon, iba ng tawag. Di ba? Tapos linggo-linggo kapag naka-milk tea, iba-iba pa yung mga boba mo. May mga boba ka dyan, tapos may nata pa. Tapos hindi kayo makapag-thank you kay Lord, sasabihin niyo, hirap ng buhay ngayon. Tapos puro reklamo lang kayo, pero makahigop ng milk tea to. Di ba? Kailangan nating itama yung perspective natin. Kasi ang Diyos hindi nagkukulang. Kaya kapag pakiramdam natin kulang, either wala tayong Diyos o mali tayo ng tinitignan. Dahil kapag ang tingin mo na sa Panginoon, sapat at higit pa ang kaya niyang ibigay sa iyo. So remember what God has done. Huwag kang makakalimot. Yung katapatan ng Panginoon sa iyo in the past, alalahanin mo yun. Sa mga magulang, paano ninyo na ipaanak yung inyong anak? Naaalala nyo pa ba? Naaalala nyo pa ba? What, nung tayo pa? Hindi, joke lang. Naaalala nyo pa ba? Nung papanganak nyo yung anak ninyo at ang nasa isip ninyo, paano magbabayad sa ospital? Ngayon, ito na siya. Buhay na buhay. Nakikipaglandian pa. Di ba? Dati pinoproblema mo yan. Paano? Anong papakain ko sa kanya? Anong milk? Anong milk? Na lang ba ang papadede ko sa kanya? Ngayon, ayan. Ayan siya. Kumukupit pa sa pitaka mo. Magpasalamat tayo at huwag tayong makalimot. Dahil kung tapat ang Panginoon in the past, sigurado akong hindi siya nagbabago. Tapat pa rin siya ngayon at magpakailanman. Pangalawang punto natin. Bukod sa you remember what God has done, alalahanin mo. Alalahanin mo. Sing-along na naman tayo dito. Recognize who God is. Itong bagay na to, minsan po, kapag kayo'y dumadaan sa problema, napakabilis niyong malimutan kung sino ang Diyos. Diba? Pag kayo'y may problema, parang kung kani-kanino kayo'y lumalapit. Sasali kayo sa, ano bang mga palaro ngayon? Laro, pick. Diba? Sasali kayo sa kung ano-anong mga games. Yung iba magloloto pa. Yung iba po, ano pang sinasalihan yung mga Karakrus na yan? Karakrus? Wala na yatang Karakrus ngayon. Recognize. Kilalanin mo sino ba yung Diyos. Kasi sabi po ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Gaano ba kalalim ang pagkilala po ninyo sa Panginoon? Ha? Naiisip niyo po ba yung mga karakter niya pag kayo ay dumaraan sa pagsubok? Naiisip niyo po ba kung sino ang Diyos? Tingnan po ninyo, tuloy natin. Verse 6 and 7. The Lord performs righteous deeds and judgments for all who are oppressed. Ibig sabihin, hindi bulag ang Panginoon. Kaya niyang gawin yung tama. Kaya niyang protektahan yung mga nasa tama. He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel. Alam niyo, napakapalad po ng mga Israelites. Alam nila
kung anong gusto ng Diyos. Sinabi sa kanila, kaya magbabasa kayo ng Biblia. Kasi pag binasa po ninyo ang Old Testament, lalo na yung Pentateuch. Ano yung Pentateuch? Yun po yung unang 5 aklat. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Basahin po nyo yun taon-taon. Makikita nyo ang puso ng Panginoon. At yun ay ibinigay niya doon sa mga Israelita. Di ba? Pinakita niya kung anong gusto niya. At sino ba siya? Tingnan niyo yung description. The Lord is compassionate and gracious. Compassionate and gracious, mahabagin, maawain. Slow to anger. O kung yung mananay mo mabilis magalit, di ba? Kunyari naglapag ka ng pinggan na hindi hugas sa lababo, magwawala na siya. Si Lord hindi. Di ba? Si Lord slow to anger, abounding in loving kindness. Nag-uumapaw yung pagmamahal na kaya niyang ibigay. And then He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Saan ba galing itong description na to? Nung sinusulat ito ni David, nag-flashback siya. Nag-flashback siya kay Moises. Ano bang sinabi ni Moses? Sabi niya sa Panginoon, Lord, gusto kitang makilala. Ipakilala mo sa akin kung sino ka. Kung sino ka mang talaga. Ipakilala mo kung sino ka. Alam niyo sinabi ng Panginoon sa kanya, tingnan ninyo. The Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth. Mismong mga salita na isinulat ni David sa Psalm 103 ay ang mismong pakilala ng Panginoon kay Moises. Nananatili siya. Kung sa Pentateuch, yan ang description ni God. Pagdating sa mga Salmo, yan pa rin ang description ng Panginoon. Mahabagin siya, maawain siya, mapagmahal siya, kaya niyang timpiin yung kanyang galit, nag-uumapaw yung kanyang katapatan, yung katotohanan niya. Pero may kadugtong yan. Kasi yung ibang tao, wow, I love the Lord. Grabe yung pagmamahal niya. May kadugtong po yan. Verse 7. He keeps loving kindness for thousands, forgives iniquity, transgression, and sin. Yet, ngunit subalit datapwat, He will by no means leave the guilty unpunished. So kung tayo'y guilty, may kaparusahan. Visiting the iniquity of the fathers on the children and on the grandchildren to the 3rd and 4th generations. Matindi. Kapag may parusa ang Panginoon, matindi rin yung parusa ng Panginoon. Pero kung naaayon tayo sa gusto niya, nakukuha natin yung blessings. Nakukuha natin yung maganda, yung mainam para sa atin. O pagpatuloy natin, verse 10, He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Naisip niyo po ba yan? Sa mga taong nakagawa na ng mga malalagim na kasalanan dito, isipin po ninyo, kung ang Panginoon gagawin yung matinding galit niya dahil doon sa mga kasalanang ginawa natin. Ako, naaalala ko lahat ng mga kasalanang ginawa ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos, nakatayo pa ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos, nabuhay pa ako. Kasi pwede siyang kumidlat na lang dito. Wala na ako. Naiisip niyo po ba yun? Kayo? Di ba? Sa Bible po, pag meron kang ginawa na mali, namamatay ka kaagad. Paano kung sinabi sa Bible, bawal matulog sa service? Nakita niyo po ba yon? Hindi, joke lang. Wala namang tulog ngayon. Mahirap matulog kasi mainit. Di ba? Pagka mainit po, ang ating iisipin, Lord, thank you, pupunta ako sa langit. Kasi kung ito hindi mo matiis, pag napunta ka sa impyerno, ano sasabihin natin? Good luck. Mas mainit dun. Diba? So, He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Eto na. For as high as the heavens are above the earth. Gaano ho ba kataas ang langit? Gaano kataas ang langit? Kapag ho ba narating ninyo ang stratosphere, pag ho ba narating nyo ang ozone layer, nasa langit na po ba kayo?
Alam niyo ba yung ozone layer? Oo. Pag ho kayo'y nakarating, nalampasan nyo na yung atmosphere ng Earth, nakarating na ho kayo ng Mars. Okay? Mars. Nasa langit na po ba kayo? Wala pa rin? Pag ho kayo'y nakaalis ng solar system, di ba? Ang solar system po, Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Dati may Pluto pa, pero ngayon si Pluto, Pluto na lang siya dyan. Kung nalampasan mo na si Pluto, nasa langit ka na ba? Wala pa. Kailangan mo pang makarating ng Andromeda Galaxy. Pag narating mo ang Andromeda Galaxy, nasa langit ka na ba? Wala pang katapusan. Tatanda ka, hinahabol mo yung pinakamalayong between. Kaya sinabi ho ng kanta, unti-unting mararating. Unti-unti talaga. Kalangitan at between. Ganun kalayo eh. Ginagamit yon para ipakita yung grabing loving kindness ng Panginoon. Siguro kayo bilang tao, sasabihin ninyo, ang pera ko, ay mali, ano ba yung linyang yun? Ang ano ko ay, pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Ganyan tayo eh. Buti na lang hindi ganun si Lord. Di ba? So great is His loving kindness. Isa pa, as far as the east is from the west. Alam niyo po ba kung nasaan ang east? Nasaan po ang east? Ayan. Kaya importanteng mag-aaral. Ang dami nating alam. Nakikialam pa tayo sa Facebook. Pero hindi natin alam ang east at west. Kung nakaharap ho kayo dyan, nasan ho ang east? Oh, magkakaiba ho kayo ng pinanggalingan. O basta, ganito na lang. Kung saan sumikat ang araw, yun po ay east. Kung saan lumubog ang araw, yun po ay west. Gano daw po kalayo ang east at west? Imaginein po ninyo. Kunyari po, pupunta ako na lang, vantage point ko na lang. Ito ang west ko. Lalakad ako papuntang west. Lakad ako ng lakad papuntang west. Gusto kong maabutan yung east. Kailan ako titigil? Mararating ko ba yung punto na habang naglalakad ako, ito ang west, naglalakad ako, mararating ko rin ang east. Sa dulo nito, makakarating di ako ng east. Mangyayari ba yon? Hindi. Kasi kahit nasaan ka, may east at saka west. Kaya as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. At kung ang tao magaling magbilang ng kasalanan, ang Diyos kayang kalimutan yan lahat. Ganong kabuti ang Diyos. Kaya kayo kung wala kayong ma-worship kay Lord, kung wala kayong ganang mag-worship kasi naghihirap kami, kasi itong pinagdadaanan namin eh, ay isipin mo na lang yung mga kasalanan mo na kinalimutan niya. Isa-isahin mo. Lord, naalala ko yung kasalanan ko nung grade 1 ako. Alam niyo ba si Augustine, sumulat siya ng libro. Ang title ng libro, Confessions. Iniisa-isa niya po lahat ng kasalanan niya. Kung babasahin po ninyo yung librong yon, ang dami niyang kasalanan. Pero sa bawat paghingi niya ng tawad, nagbibigay siya ng glory and praise sa Panginoon. Bakit? Kasi po sabi ni Martin Luther ito, when I look at myself, I do not see how I can be saved. When I look at Christ, I do not see how I can be lost. Nakikita niyo po ba ibig sabihin ni Martin Luther? Kapag ang tingin natin sa sarili, grabe. Maliligtas pa ba ako? Makakabawi pa ba ako sa lahat ng mali ko? Matatama pa ba ito lahat? Pero pag tumingin ako kay Kristo, grabe. Hindi ako maliligaw. Hindi ako mawawala. Ganon katindi yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. And if you cannot worship Him because of that, saan ang worship natin mga kapatid?
Sabi ho ni Moses, let me know your ways that I may know you. Pakita mo sa akin. Tapos, sabi po sa kanya ng Panginoon, oh, my presence will go with you, I will give you rest. Sabi ni Moses, hindi, pag di ka namin kasama, hindi kami aalis dito. Anong sagot ng Diyos? Sabi po ni Moses, I pray you show me your glory. I myself will make all my goodness pass before you. I will be gracious to whom I will be gracious. I will show compassion on whom I will show compassion. Hindi mo pwedeng pilitin ng Diyos na maawa siya sa iyo dahil choice niya yun. Ibigay yung kanyang awa, ibigay yung kanyang habag sa atin. But He will give it. And you've seen that because of Jesus. Sabi ho ni J.I. Packer, if you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child, having God as His Father. Kayo ho ba kinikilala nyo ang Diyos bilang inyong Ama? Mahina po. Happy Father's Day. Oo. Kilalanin natin siya bilang kanyang Ama. Bakit? Psalm 103:13. Just as a father has compassion on his children, may awa, may amor ang isang tatay para sa kanyang mga anak. So the Lord has compassion on those who fear Him. For He Himself knows our frame. He is mindful that we are but dust. Kaya nga po sabi ni Tim Keller, the only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. Anak lang ang pwedeng gumising sa hari at sabihin, Daddy, gusto ko niyan, dede. Daddy, gusto ko niyan tubig. At babangon yung hari para kuhaan siya ng tubig na maiinom. We have that kind of access sa ating Panginoon dahil siya ang ating Ama. Praise God, di ba? Naisip niyo po ba kung gaano kabuti ang inyong mga ama? Ako po ay may napakabuting ama. Ito po ang aking ama, magkamukha po kami. Ang ama ko po, nung bata ako, galit na galit ako dyan sa kanya. Ang galit ko po sa ama ko ay galing sa kaibuturan ng aking puso. Bakit? Kasi po, ang ama ko dati, ang tingin ko sa kanya, props lang siya sa bahay. Kasi ang nagtatrabaho, nanay ko, ang nagtuturo sa amin, nanay ko. So parang masama talaga ang loob ko sa kanya. So parang sinasabi ko yan sa mga teacher ko, sinasabi ko yung mga kalokohan ng tatay ko dati, ganyan. Pero binigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon na makita siya apart from yung aking judgment sa kanya. And in that time, I realized, napakabuti ng tatay ko. Sinusundo ho kami niyan sa school namin sa Mandaluyong. Minamaneho po niya yung owner type jeep niya. Walang aircon yun. Traffic po, galing Mandaluyong papuntang Pasig. Magsusundo po yan sa amin. Nung bata po ako, dahil mukhang malambot nga po kasi ako, tinuruan po ako ng tatay ko mag-basketball. Kasi basketball player po siya. Sa araw-araw, pag bakasyon, natuturuan niya ako mag-basketball. Hindi ho ako makatakbo nang nagdi-dribble. Dahil pag tumakbo po ako, tatakbo na lang ako, wala pa rin ako sa tiyempo. Ganong kalala. So yung bola po naiiwan. Pero hindi ho ako pinaampon ng tatay ko. Hindi ho niya sinabi na magpalit ka na ng apelido. Naghanap na lang po siya ng ibang ikaka-proud niya sa akin. Naalala ko po ito. Nung high school ako po ay part ng cheer dance. Cheer dance, yung nag-cheer, nagda-dance. Ganyan. Cheer dance. Siguro kung ako ang tatay ko, pangarap ko yung anak ko ay maglalaro ng basketball. Kaya lang, yung anak ko, andun eh. Nag-cheer, mga gumaganon. Alam kong sobrang nakakahiya para sa kanya kasi basketball player siya eh. Pero alam niyo po ba, 11:00 ng gabi, 12 midnight,
Ang tatay ko po ang susundo sa akin. Galing dun sa practice at mag-uuwi sa akin papunta sa bahay. Ngayon ko lang ito naisip. Siguro ang laking disappointment sa kanya nun. Bakit nag-cheer dance yung anak ko? Bakit hindi siya nagbabasketball? Pero hindi ho niya pinaramdam sa akin na tinataboy niya ako. Ang tatay ko po, ang palaging nandun kapag ako ay nagpapakamatay. Siya ho ang naglalaba, nagsasampay, at nagtitiklop ng mga damit. Siya po ang kasama ko kapag ako'y kukuha ng lisensya. Ang tatay ko po ay tapat sa kanyang tungkulin bilang ama. Hindi siya perpekto, pero tatay ko siya. Pero gusto ko malaman ninyo, yung ganitong klaseng tatay, yung ibang tao sa inyo, gugustuhin nyo, sana ganyan na lang yung tatay ko. Pero may mas higit pa sa kanya. At yun na yung Diyos Ama natin. What I had for a father was a foretaste. Tikim pa lang ng kung gaano kabuti ang ating Diyos Ama. Yan nga ho sinabi ni John sa 1 John 3, see how great a love the Father has bestowed on us. Napakadakila nung pag-ibig na binigay ng ating Diyos Ama, that we would be called children of God, and such we are. Sabihin po ninyo sa katabi nyo, anak ka ng Diyos. Yung po ang sinabi dito, you are children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Kaya importante pong kilalanin natin ang Diyos bilang ating Ama. Sabi ni John Stott, we are not only sinners in need of forgiveness. We are children in need of a Father. Kung hindi po perpekto ang tatay ninyo, hindi po perfect ang experience ninyo with your father, malabo po ang naging relasyon nyo sa inyong ama. Huwag ho kayong makakalimot na kahit imperfecto siya, perfecto pa rin ang Diyos Ama. At sa mga tatay na nandito ngayon, nakita ko kasi yung disciple ko doon sa mga tatay na nandito ngayon, may bago kayong anak, bata pa yung anak ninyo, huwag kayong matatakot na kayo'y papalya bilang tatay. Kung nakatingin kayo sa tamang modelo, magiging magaling at mabuting tatay kayo. Bakit? Kopyahin nyo ang pagkatatay ng Panginoon. Hindi nyo pagsisisihan yan. Sabi po sa Hebrews 12, you have not resisted to the point of shedding blood in your striving against sin, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. Ano yung exhortation? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Huwag niyong ipagpasawalang bahala ang disiplinang galing sa Panginoon, nor faint when you are reproved by Him. Bakit? For those whom the Lord loves, He disciplines. Sino dito na disiplina ng Diyos, wag na kayong magtaas ng kamay. Pero kung naramdaman ninyo ang palo ng Diyos, dahil meron kayong maling ginagawa, meron kayong mga maling desisyon, magpasalamat kayo na kayo ay dinidisiplina pa niya. Ibig sabihin, may paki siya sa inyo. Di ba? Kung kayo po ay magulang, wala kayong paki sa anak ninyo, bahala siya dyan. Kaya niya yan. Hindi ramdam yung pagmamahal. Pero pag ang magulang, uupuan mo yung anak mo, anak, mali kasi itong bagay na to eh. I will spank you with a spanking rod, or kung ano man. Sa nanay ko, hanger yun, or tambo, or tsinelas, or sinturon, or kung ano mang mahablot niya, kung ano mang nandyan sa bahay. But after the disciplining, I know I'm disciplined because my mom loves me. I'm disciplined. Alam niyo ba ang tatay ko dati, nung high school ako, nakikipaglandian ako sa mga babae. So, nakakumot po ako, nakataklob ako ng kumot. Tapos nagte-text ako. Hanggang madaling araw, nag-GGM ako sa isang tao. Nagawa niyo ba yun dati? Yung magsesend ka ng group message, hi guys, gising pa ba kayo? GM. Pero sa isang tao, sa isang tao mo lang sinend.
Oh, naku, may mga guilty po dito. Yan, ganyan. Isang madaling araw, biglang bumukas yung pintuan ng kwarto. Tapos hinablot yung kumot. Pag ganun sa akin, nakita, nagsiselfone ako, kinuha yung cellphone ko. Tapos, ano ba? Ang dami sinabi ng tatay ko, kukuha ng martilyo. Mamartilyuhin yung cellphone ko. Iyak ako ng iyak sa nanay ko. Mami, si Daddy, yung cellphone ko. Yung nanay ko, ha? Mamasakin ni Daddy yung cellphone ko. So, pikon na pikon ako noon dati, pero na-realize ko, mabuti naman yung hangarin niya eh. Kaya ka hindi tumatangkad. Ayaw mo matulog. Di ba? Sana natulog ako. Di sana ngayon mas matangkad ako dito. Di ba? Kasi may mga nagpapapicture po sa akin, sabi, ang bati po sa akin, ang dami naman pwedeng batihin. Pastor, maliit ka lang pala. Ano akala nyo sa... Maliit lang daw pala ako, nagpipicture sila sa akin kanina. Pastor, maliit ka lang pala. O sa TV na lang po kayo manood. Anyway, ba't ba ako napunta doon? Ito na, pagpatuloy na natin to. Furthermore, we had earthly fathers who disciplined us. We respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and live? Kung tayo nga ay nasunod sa tatay, pag sinabi ng tatay, huwag ka nang magpuyat, huwag ka nang mag-text, basagin ko yung cellphone mo, ganyan. Kung tayo nga po ay magsasubmit sa Kanya, bakit hindi tayo magsasubmit sa Diyos? For they disciplined us for a short time as seemed best to them. Pero ang Diyos po, He disciplines us for our good so that we may share His holiness. Pakita ko po sa inyo ang litrato ng batang ito. Obviously, hindi po ako ito. Okay? Dahil maliit lang siya. Ay, malaki siya. Ito pong batang ito, nung siya'y 7 years old, yung kanya pong tatay ay nagpakamatay. Nag-asawa po ng panibagong lalaki yung kanyang nanay. At yung lalaki pong ito ay mapang-abuso. Lagi ho siyang binubugbog, lagi ho silang pinapalo. Isang araw po, umattend siya ng parang youth camp or youth service or event. At natanggap po niya ang Panginoon. Sinuko niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Masisira na sana ang buhay niya eh. Pero dahil sumuko siya sa Panginoon, nagbago yung direksyon ng buhay niya. Natuto siyang sumulat ng mga kanta, natuto po siyang umawit sa simbahan, at nung nabasa niya yung Psalm 103, sinulat po niya yung isa sa mga pinakamagandang worship songs na kinakanta natin ngayon. Ito po ay kwento ni Matt Redman. At siya po ang sumulat ng awiting 10,000 Reasons. Hindi imposible na makita mo ang kabutihan ng Diyos kahit na marami kang pinagdaanan in the past, kahit marami kang problema. Dahil pag nakilala mo ang kabutihan ng Diyos, hindi sapat na hindi ka aawit ng papuri para sa Kanya. You have 10,000 reasons to worship God. As for man, sabi ni David, his days are like grass, para tayo mga damo. As flowers of the field, so he flourishes. Pero pag hinangin po tayo, matatanggal tayo. It is no more. And its place acknowledges it no longer. Yan ho ang buhay nating mga tao. We are here today and gone tomorrow. I-contrast nyo po yan sa Panginoon. Verse 17. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children, to those who keep His covenant and remember His precepts to do them. Walang limit yung pagmamahal na kayang ibigay ng Panginoon. Pero hindi sa lahat eh. Nakita niyo ho dito, kung kayo'y sumusunod sa kagustuhan niya, kung inaalala po ninyo yung kanyang mga sinasabi, ganun katindi yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Sinabi po ng isang propeta, si Micah,
Sabi niya sa Panginoon, who is a God like you, who pardons iniquity, passes over the rebellious act of the remnant of his possession. He does not retain his anger forever because he delights in unchanging love. Kaya anong kadugtong yan? Ito, paborito ko po ito sa Micah. He will again have compassion on us. Maaawa siyang muli sa atin. Mamahalin niya tayong muli. He will tread our iniquities underfoot. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. Marami ho kayo naaalalang pagkakamali nyo, marami ho kayo naaalalang pagkakasala ninyo, buburahin yan ng Panginoon, papatawarin yan ng Panginoon, at malaya tayong magpupuri sa Kanya. Dahil mahabagin ang ating Diyos. And we need to worship Him. Kailangan nyo, alam nyo po, pag kayo, meron kayong nararamdaman sa puso ninyo na hallelujah, ilabas nyo ang hallelujah ninyo. Bakit? Kasi para saan pa yan? Para saan pa? Huwag kayong mahiya mag-praise God. Huwag ho kayong mahiya mag-Hallelujah Lord, I love you. Huwag kayong magtiis na nasa loob nyo lang yan ilabas. Ipakita po ninyo yung pagpupuri at pagpupuri natin sa Panginoon. Huling punto natin, we have to rest on God's sovereignty. Ano bang sovereignty ng Panginoon? Soberanya ng Panginoon. Tingnan ninyo. Psalm 103 verse 19. The Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. Siya ang namumuno. Siya po ang pinakapinuno sa lahat ng mga pinuno. Nag-establish po siya ng kanyang trono. And so He sits on the throne. Pag ho tayo ay may pinagdadaan ng paghihirap sa buhay, our God still sits on the throne. Kapag ho may problema kayo sa anak, at pasaway ang anak, at pinagdadasal po ninyo yung anak ninyo, huwag kayong mag-alala. Our God still sits on the throne. Kapag ho kayo'y naghihirap, kulang po ang sweldo, wala pong biyaya, kaya niyong kumapit sa Panginoon dahil our God still sits on the throne. Nasa trono niya ang Diyos at hindi siya aalis doon. Kaya titingin lang tayo sa Kanya dahil hawak niya ang ating buhay. Ang beat na naman. Narinig ko na naman yung beat. Hawak niya ang ating buhay. So, rest on God's sovereignty. Tandaan po ninyo ito, ang soberanya ng Panginoon, ang authority ng Panginoon, ay hindi tulay na parang ganito. Kayo ho ba'y magiging confident na tumawid sa ganitong klaseng tulay? Di ba hindi? Ganyan po ang nararamdaman ng mga taong nagtitiwala sa kanilang sarili. Kasi hindi mo alam kung kailan bibigay ang sarili mo. Hindi mo alam kung kailan mapapatid ang lifeline mo. Hindi mo alam kung kailan mauubos ang good luck mo. Ganyan ho tayong mga tao na naglalakad na walang pagtingin doon sa authority and sovereignty ng Panginoon. Saan nyo mas gustong tumawid? Sa tulay na to o sa ganitong tulay? Ito pong ganitong tulay, bakal ang nilalakaran mo. Oo, tatawid ka ng bangin, pero sigurado ka. Sigurado ka sa bawat tapak mo. At kahit madulas ka, may sasalo sa'yo. Ganong klase ang sovereignty ng Panginoon. Kaya you can rest in God's supremacy. Ano ba yung supremacy ng Panginoon? God is God. He has the absolute right and sovereign power to do whatever He wills and whatever He desires. He is subject to none and accountable to none. Dahil siya nga ay Diyos. He is Lord, the Creator, Sustainer, Owner of all things. He is under hindi siya obligado. He is not bound by law outside of His own holy will and perfect nature. Wala akong pwedeng magsabi sa Kanya, pakita mo, magdedemand ako sa iyo. Wala. Dahil tapat siya. Supreme siya at in control siya. Si Daniel nga po, tingnan niyo sinabi ni Daniel, His dominion is an everlasting dominion. His kingdom endures from generation to generation. Pero fast forward tayo dito, but He does according to His will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth. Ibig sabihin, sa langit, Diyos siya, sa lupa,
Diyos pa rin siya. Hindi siya nagbabago. No one can ward off His hand. Walang pwedeng magsabi sa Kanya, ano tong ginawa mo? Bakit naman ganito? Kasi siya nga ay Diyos. Kaya nga po sa Old Testament, tingnan niyo sa Chronicles 29, Yours, O Lord, is the greatness and power and the glory and the victory and the majesty. Sa iyo to lahat. Sa iyo to lahat. Indeed, everything that is in the heavens and the earth, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all. Dapat totoo ang ating worship. True worship begins with recognizing the true greatness of God. His perfect holiness, His goodness, and His love. He is not a tyrannical dictator. Ayaw natin yung mga diktador na yan. But a loving Father in whom we can rest with full security and confidence. Kaya naman, kapag si David ay nagsusulat, talagang nakafocus siya sa Panginoon, sabi pa lang niya noong umpisa, Bless the Lord, O my soul. Sa dulo ng salmong yan, sinong kausap niya? Tingnan po ninyo. Bless the Lord, you His angels. Nag-utos na siya sa langit. Sa sobrang pag-uumapaw nung kagustuhan niyang i-worship si God, inutusan na niya yung mga anghel sa langit. Bless the Lord, you His angels, mighty in strength, who performs His word, obeying the voice of His word. Purihin niyo rin siya dyan sa langit. Kapag kayo ay katulad ni David, nakasuko kayo sa Panginoon, tingnan ho ninyo itong halimbawang ito. Sabi ho ni David, if I find favor in the sight of the Lord, then He will bring me back again and show me both it and His habitation. But if He should say thus, kung sabihin man ng Diyos, I have no delight in you. Behold, here I am, let Him do to me as seems good to Him. Ano ibig sabihin yan? Kinikilala kong pagka-Diyos ng Diyos. So kung anong gustong gawin ng Diyos sa buhay ko, yun ang hahayaan ko. Kung maliligtas ako dito, kung magiging okay ito, kung magiging happy ending ito, praise God. Pero kung babawiin na niya ito ngayon, kung tatanggalin na niya ito ngayon, dahil siya yung Diyos, praise God pa rin. Kung meron kayong kinakapitang relasyon na hindi tama at pinipigilan na kayo ni Lord, di ba? Dapat ang puso natin, kung hindi ito nararapat para sa Panginoon, kaya ko itong bitawan. Kung meron kayong ginagawang kasalanan, na every Sunday na lang po nare-rebuke kayo, sinasabihan kayo ng pastor, naririnig ninyo kahit hindi niya kayo kilala, nakukonvict kayo sa puso ninyo, dahil kung ano man ang gustong itama sa inyo ng Panginoon, dahil siya ay Diyos, susuko ka sa Kanya. You will surrender. Isusuko mo yan dahil mas magandang plano niya sa iyo. At higit sa lahat, ito pong pangako ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Come to me all you are weary and heavy laden. Bibigyan kitang kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya po magtatapos ang Psalm 103 sa verses na ito. Bless the Lord, all you His hosts, you who serve Him, doing His will. Tayo na yan lahat ng mga anghel sa langit. Bless the Lord, all you works of His, even creation worships God in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, bless the Lord. Sabihin po ninyo sa inyong sarili, bless the Lord, O my soul. Huwag ho kayong mahihiyang ibigay sa Kanya ang papuring nararapat para sa Kanya. Dahil kung nahihiya kayo ngayon, at kung kayo'y papunta ng langit, wala po kayong ibang gagawin sa langit, kundi magpuri sa Kanya. Kaya mag-practice na po ngayon pa lang. Yung iba ho sa atin, pag mag-worship, nahihiya pang magtaas ng kamay. Yung iba ho, pag worship, pagka ending song na, magmamadali pa po. Kasi nga, may booking sila ng sinihan o may booking sila ng kainan. Ibigay ho natin sa Panginoon yung nararapat na papuri para sa Kanya. Kasi binigay po niya sa atin, higit pa
dun sa kaya nating hingin sa Kanya. He gave us love. He gave us peace. He gave us forgiveness. He gives and He continues to give. And He hears and continues to hear. Blessed be the name of the Lord. We worship You, God, in this place. Tayo po ay magdarasal ngayon. Panginoon, patuloy Ka naming iniaangat sa aming worship service ngayong araw na ito. And we really thank You. Salamat, Diyos, sa kabutihan Mo. Salamat, Diyos, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad. Salamat sa pagdinig Mo sa aming mga dasal. Lord, salamat sa mga ulam na dumadating sa aming hapag. Sa mga panahong kulang kami, salamat, Panginoon, dumarating yung provision Mo. Higit sa lahat, salamat dahil pinapaalalahanan Mong bawat isa sa amin ngayong araw na ito na walang ibang mas mahalagang gawin kundi ang magbigay ng buong puso naming pagsamba sa iyo. Kaya sa inyo ang puso namin, O Diyos. We worship You. At kung ikaw ay nahihirapan mag-worship sa Panginoon sa ganitong klaseng level, siguro hindi pa nakasuko ang puso mo sa Kanya. So pwede mong gawin yan ngayon. Sa iyong kinauupuan, gusto mo bang tanggapin ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos at gawin siyang hari ng iyong buhay? Pwede mo bang itaas ang iyong kamay habang nakapikit na kayuko? Kung ang pagdarasal mo ngayon, sinasabi mo, Lord, I want You in my life. Lord, I want to experience Your power. I want to experience Your forgiveness. I want to experience Your love. Panginoon, sa lahat ng mga taong nakataas ang kamay ngayon, pakinggan mo ang sigaw ng kanilang puso. And if you have raised your hand, pwede mong sabihin sa Panginoon ito ngayon. Sabihin mo, Panginoon, ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali. And I now accept You, Jesus Christ, as my Lord and Savior. Hayaan mo kong purihin Ka. Hayaan mo kong itaas ang iyong pangalan sa aking buhay. Dahil sobra-sobra, Panginoon, yung pagmamahal na binigay mo sa akin. So I worship You. And I declare to my soul, bless the Lord, O my soul. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan Vidal mula sa Live Production Ministry at ngayon po ay kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul! Magandang hapon din, Cheryl. Happy Father's Day sa father mo. Happy Father's Day din po sa inyo as a spiritual father. Yes. So, handa na po ba kayong sagutin ng aming mga katanungan, Pastor? Yes, Okay. Para po sa ating first question, paano ko po malalaman kung tunay akong nagtitiwala sa Diyos at hindi lamang nagiging passive o walang ginagawa? Ayan, yung contrast na pinapakita nung tanong na yon, pwede kang walang ginagawa or pwede kang walang inaalala, no? Pero sa mga panahon na yon, nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Yung pagtitiwala kasi, nasusubok yan sa pag meron tayong hinaharap na challenges. But especially when those times are not there. Yung walang pagsubok, yung normal lang yung araw. Mapapakita po natin, mga kapatid, yung ating pagtitiwala sa Panginoon when we actually offer that day to Him. Kumbaga, Lord, sa buhay kong ito, sa lahat ng mangyayari sa aking buhay, lahat ito ay para sa iyo. So kung ano man ang harapin ko, masaya, mahirap, di ba? Pagsubok man yan o pagse-celebrate, lahat to para sa iyo. Doon mo malalaman kung tunay yung pagtitiwala mo sa Panginoon at consistent kang nakakapit sa Kanya. Thank you po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano po ang pagkakaiba ng pagtuon sa aking mga problema at pagtuon sa karakter ng Diyos? Ito yung sinasabi natin na you measure God based on your circumstance. Ibig sabihin, kapag dumaraan ka sa pagsubok o dumadaan ka sa mga problema, yun ang filter mo pag tumingin ka sa Panginoon. So may mga pagkakataon na pakiramdam mo nagkukulang siya or hindi siya nakikinig or parang hindi niya sinasagot yung mga dasal mo. Pag sinusukat natin ng Panginoon based on our circumstance, liliit siya.
'Di ba? Kaya nga dapat mas malaki ang Panginoon kaysa dun sa mga problema natin. So babalik ta rin natin mga kapatid. Imbis na nakatuon tayo dun sa ating problema, tumuon muna tayo o mag-focus tayo sa karakter ng Panginoon. Tapos tsaka mo tignan yung mga problema mo. Tignan niyo po ninyo, liliit yung mga challenges, liliit yung mga problema pag kinumpara mo siya sa kalakihan, kapangyarihan at katapatan ng Panginoon. Tama po. At para naman po sa ating huling katanungan, Pastor, may mga panahon po na parang tila tahimik ang Diyos. Sa mga ganitong po panahon, ano po yung pwede nating gawin para hindi tayo matakot or mangamba? Lalagyan ko ng konting konteksto yan. Kasi may mga taong natatakot kapag kalmado ang buhay, pakiramdam nila, parang naghahanda sa pagsubok. Yung parang gugulatin sila bigla ni Lord. At siguro ang pwede nating gawin para hindi tayo matakot o mangamba ay ito. Tayo ay consistently nagtitiwala sa Kanya. At more than that, consistently we also bless the Lord. Araw-araw po ninyong hikayatin yung inyong sarili to bless the Lord, O my soul. Kasi kapag ganun ang attitude mo sa araw-araw na, Lord, ngayong araw na to, pupurihan kita. Ngayong araw na to, bibigay ko sa iyo yung best ko. Kahit anong harapin yung pagsubok, steady kayo. At hindi kayo kailanman matatakot o mangangamba kasi alam nyo kung kanino kayo nakakapit. Maraming salamat po, Pastor Paul, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.